OMG, grabe na to. Nasyak ang lahat, VP Sara gumanti na Junior at Tamba timbog dito, alas pinakita na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Update Pinas News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Update Pinas News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito po yung nangyari. Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre huwag niyo kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV, mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. Meron pong inilabas na ngayon lang, ngayong umaga, kaninang umaga, ay naglabas po ng statement itong si Vice President Inday Sara Duterte patungkol po dyan sa inihaing impeachment complaint dito kay Representative Jokno. Alam naman natin yung si Jokno ay dilawan talaga yan. So syempre kung ano yung mga akusasyon niya, ano yung allegation nila kay VP Sara, alam naman po natin yan na paninira lamang yan kasi takot sila na maging presidente itong si VP Sara sa 2028. Totoo kasi, yan. Totoo yung sinasabi naman ni Sir Don Mar na talagang lahat naman talaga ay paninira. Di ba? Hindi nila kayang lumaban ng patas sa 2028 kasi alam nilang mananalo na ito at ito yung gusto ng taong bayan. Hindi nila matanggap-tanggap eh. Yan ang problema sa kanila. Ay nako. Mamaya, babasahin natin yan sa ipinalabas na official statement ni VP Sara sa page niya. Okay? Pero unahin muna natin ito. Itong impeachment na panibagong desperate attempt na maghanap ng ebidensya laban dito kay VP Sara. Yung ang gusto nila papuntahin doon si VP Sara sa House of Representatives. Tapos tatanungin nila yan si VP Sara. Tatanungin nila ng tatanungin, ipapahiya doon sa House of Representatives. Pero yun nga di ba? Tama yung sinabi ni Sir Don Mar. Gusto nila na namang makita si VP Sara, humarap doon. Ano lang naman ang gagawin nila doon? Babastusin lang naman nila. Ipapakita nila na kayang-kaya nila si VP Sara. Ipapakita nila kung paano nila pagtulong-tulungan si VP Sara. Ipapakita nila kung paano nila idiin si VP Sara sa mga kaso na gawa-gawa lang nila. Diba? Hindi naman nila pagsasalitain o bibigyan ng katwiran si VP Sara doon. Diba? Bawat sasabihin ni VP Sara kung siya may isasagot sa mga tanong nila, sasapalan na naman nila ng tanong. Kung sasagutin niya na naman yung tinatanong nila, sasagutin din nila ng pabalagbag. Ganun yan Diba? So, para saan pa para humarap si VP Sara diyan sa kamera? Diba? Kung kayo gusto nyo mag-sampa na lang ng impeachment kay VP Sara, di sampahan nyo. Go! Diba? Siya, handa naman siya Diba? Handa niya ring harapin kung ano yung gusto nyong igawin sa kanya. Diba? Hindi naman siya natatakot. Tinatawanan nga lang kayo. Diba? Kasi talagang iba talaga yung tao na talagang walang ginagawang masama. Talagang hindi siya natatakot. Hindi porket hindi siya humarap dyan sa kamera, matatakot na siya sa mga ibinibintang nyo sa kanya. Kung hindi man siya pumunta siguro dyan, alam nyo na. Wala din naman siyang gagawin dyan kundi bastusin nyo lang ng bastusin. Diba? Pagbibigyan nyo ba siyang mga twiran dyan? Pagbibigyan nyo ba siyang magsalita o ipaglaban niya yung side niya? Diba hindi? With all the media na nakatutok, tapos para magmukhang guilty si VP Sara. Yan naman Huwag na tayong magbulahan kasi po dito sa Don Mar TV, hindi po tayo mauuto. Ang mga audience ko dito sa Don Mar TV ay talagang bibigyan ko ng impormasyon, katotohanan na itong mga galawan ng kalaban ni VP Sara ay hindi po makakalusot ang mga propaganda at mga pautot ninyo. Yes, ang hilig-hilig kasi nila na gagamitin nila ang kanilang mga posisyon, no? Yes. Sa pagiging lawmakers nila, no? Gagamitin nila 'yan para i-discredit, i-disarm ang kanilang mga kalaban, especially itong si VP Sara. Yes. Isa na diyan si Ridon, kilala niyo si Ridon, 'di ba? Kung maalala po ninyo, si Ridon po ay bad trip yan sa panahon ni former President Duterte, kaya bumabawi yan ngayon.
Lahat naman sila eh. Lahat ng mga tao na naiinis o galit sa mga Duterte, ngayon sila bumabawi dahil ito yung pagkakataon nila eh. Dahil kinukonsinti sila sa panahon na to. Dahil syempre alam naman natin na ang administrasyon turing ay kalaban sa Duterte, kalaban ng mga Duterte, so yun ang ginagawa nila ngayon. Pinasinasamantala ng mga taong galit sa mga Duterte yung panahon na to. Kaya nga, ayaw nilang manalo si BP Sara para hindi matapos tong panahon na to sa kanila. O kita nyo naman si Trililing. O di ba? Tuwang-tuwa siya sa panahon na to. Dahil nakakakilos siya kahit anong gusto niyang gawin sa mga Duterte nang walang kumokontra sa kanya. Galawang politika hindi natin papalampasin yan. Okay, ito yung balita, panoorin nyo. Jed, ano pa ang ibang detalye sa pahayag ni VP Duterte kaugnay ng impeachment? Ella, binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na yung paghiling ni Representative Shell Jokno para sa mga karagdagang dokumento ay patunay lamang na walang sapat na ebidensya yung mga reklamong impeachment laban sa kanya. Wala naman talagang sapat na ebidensya yan. Di ba? Talagang yun yung nagpapatunay na gawa-gawa lang lahat yan. Kaya nga hanggang ngayon, hindi ma-impeach si BP Sara. Di ba, pinasa nga nila kay Cheese, hindi namang pinansin ni Cheese. Wala pampolitika lang kasi yung ginagawa nila. Maintindihan, itong si Luistro, bakit sufficient inform ang impeachment complaint kay BP Sara? Ministro, bayad mo na utang pag may time. Di ba? Pero yung kay Bongbong Marcos, na halatang kumakalat itong flood control scandal na maraming maleta ang mga kumakalat na revelasyon nitong si Zaldico at revelasyon nitong mga 18 ex-Marines ay sasabihin pa nilang insufficient inform. Di ba halatang bias? Bias na bias. Ganyan sila maglaro. Kaya sa totoo lang wala nang gusto sa inyo na taong bayan dahil sa mga ganyang ugali ninyo na paghalataan kayo na kayo'y bias dyan. You are not for the people, sa totoo lang. Ayon sa Vice Presidente, ang pagpasa ng komite sa sufficiency in substance ng reklamo ay dapat nangangahulugang may hawak na silang ebidensya at hindi ngayon pa lamang maghahanap. Which is tama si BP Sara. Tama. Sasabihin nyo ngayon, Luistro, and the rest of the congressman na bumoto, di ba? 52 silang bumoto na sufficient inform raw ang impeachment complaint. So, nasaan yung ebidensya? Nasaan? Parang kay PRRD yan Kinulong muna pero yung ebidensya hinahanap Tapos kay BP Sara, reklamo sila lang reklamo, gusto nilang i-impeach pero yung ebidensya hindi pa sapat. Di ba? Masyado nga silang advance. Parang muna bayad muna bago ako magtrabaho. Yung ebidensya, yan ang hinihingi ng taong bayan. Yan ang hirap ninyo Lagi kayong daldal ng daldal dyan sa House of Representatives. Pero wala naman kayong sinabi. Kaya nga yung mga ebidensya nila, puro bunganga lang Wala naman kayong ipagmayabang. Ang ugali lang nila ang yabang. Pero yung ebidensya na magmamayabang sila, wala. Kasi ang hirap na isang babaeng vice president na siraan ninyo ng siraan, mahirap yan Oo. Yang mga paninira ninyo, mabubuking kayo. Oo. Kasi may tinatawag po tayo na mananaig pa rin ang katotohanan. Di ba? Sa totoo lang, nakakaumay na Yan ang lagi namin sinasabi ni VM. Kaya nga hindi sila nagtatagumpay sa ginagawa nila dahil talagang walang kakwenta-kwenta yung mga ebidensya nila. Sila lang ang gumagawa ng mga ebidensyahan nilang ganyan. Yung vlogger na kaibigan ko sa Maynila nakakaumay na pre. Yung mga banat nila kay BP Sara, nakakaumay na. Paulit-ulit Halos na. araw-araw paulit-ulit na lang. Tapos wala naman silang maipakitang maniniwala ang taong bayan na kawatan si BP Sara. Kaya nga di ba? Nagsasayang lang sila ng oras sa mga ginagawa nila dahil yung taong bayan hindi naniniwala sa kanila. Halos kahit anong gawin nila, hindi naniniwala sa kanila.
Kahit harap-harapan na nilang sinasabi na ganito si BP Sara, ganito, wala, hindi pa rin naniniwala. Di ba? Parang yung tawag ka ng tawag, sigaw ka ng sigaw, pero walang humaharap sa'yo. Di ba? Hindi sila napapagod. Di ba? Halos yung taong, pag ikaw hindi na pinapansin ng taong bayan, dapat tumigil na eh. Kasi, hindi mo naman makumbinsi yung taong bayan sa mga ginagawa mo kay Sara Duterte. Oh. Kung ma-impeach nila si BP Sara, sinuportahan ba ng tao yung kagustuhan nila? Hindi. Yung sinasabi nga nilang para sa taong bayan yung ginagawa nila, nasaan na yung taong bayan na sinasabi nila na gustong ma-impeach si BP Sara? Nasaan? Yung mangilan-ngilan? Wala ba silang ilalabas ng milyon-milyong katao na gustong mag-impeach kay BP Sara? Eh doon nga lang sa 30,000 na sinasabi nilang naging biktima ng PRRD. Nasaan na? Diyan pa kaya sa mga taong bayan na sinasabi nila na gusto mag-impeach kay BP Sara, may ilalabas ba sila? Diba? So, ang isang taong matino na nagtatrabaho at alam nyong maraming taong bayan na kasuporta sa kanya, insecure kasi kayo. Insecure eh. Yan ang inat sa atin. Kung gusto nyo, Insecurities. ito lang masasabi ko sa iyo, Dilima, Jokno, sino pa yan, yung Makabayan Black. Kung gusto nyo na Makabayan Black eh, no? Ang ganda ng pangalan nila, Makabayan. Pag sinabing Makabayan, dapat maging Makabayan ka. Parang dapat ano na lang eh, Black. Wala nang Makabayan. Black na lang dapat. gustuhan kayo ng taong bayan, no? Magserbisyo kayo sa taong bayan. Huwag puros Yes. politika. Ha? Huwag puros pamilya, huwag puros mga daldal ng daldal dyan sa mga sinasabi nyo. Magpakita kayo sa taong bayan na tumutulong kayo sa Yes. mga mahihirap. Nagpakita kayo doon sa... Buti pa si Leni Robredo kasi tumutulong. Nung time na Vice President si Leni Robredo. Kahit alam kong plastic yun. At least tumutulong. Diba? Kaya nga, inuubos lang nila yung panahon nila sa kakaganyan nila na wala naman silang nagagawang serbisyo sa taong bayan. Mantakin mo, no? Tumakbo silang congressman, tumakbo silang ganito para maglingkod sa mga distrito nila, pero sinasayang nila yung oras nila sa pagpapa-impeach kay Sara Duterte. Yan ang hirap eh. Ito mga kalaban ng mga Duterte, batikos sila ng batikos na sila yung malinis. Duterte na ang madudumi. Di ba? Pero, hindi mo naman nakikita na tumutulong sila sa taong bayan. Hindi mo naman wala. makita na may malasakit sila. Si Kaya nga, Sara- sayang lang yung boto ng distrito nila. Di ba? Eh, kayo naman kasi naniniwala naman kayo sa mga ganong klaseng politiko. Di ba? Nakanto, ganto, ganyan, malaking gagawin. O, kita nyo naman yung ginagawa. Wala. Puro Duterte lang yung mga laman ng bunganga. Dr. Bongo pa yun ng ikot. Halos halos mapagong na si Bongo sa kakaikot sa Pilipinas para lang tumulong, no? Bakit ko ba nasabing napapagong na? Sa Bisaya, napagong, yung nasunog bang napagong ba? Kasi umiikot si Bongo, ang init-init, ang tirik-tirik ng araw, pero umiikot pa rin si Bongo doon sa mga nasunugan. Sinong hindi mapapagong doon? Di ba? Pero tahimik si Bongo. Hindi nang aaway. Tahimik na tumutulong. Tapos pagbibintangan pa ngayon si Bongo, nakorap si Bongo, nag-ano si Bongo. Yan ang hirap. Ang Kaya concern. kung sino yung gumagawa ng tama, yun pa ang yun pa ang pinagbibintangan eh. Kaya mas maganda raw, gumawa ka na lang ng kawalangyaan para ikaw yung purihin nila. Ito lang dito sa bayan natin. Para mas okay lang sa kanila na hindi na baling galit sa akin ng taong bayan basta makapalambulsa ko. Kung sino yung mga matitino na tumutulong sa atin na may malasakit sa taong bayan, yun pa yung ginagawan pa nila ng kasalanan. Oo, tama. Tingnan nyo si Senator Marcoleta ngayon, no? Anong mga banat ni Senator Lacson? Anong banat ni Senator Lacson? Pinipersonal niya. Tinitira niya si Marcoleta, yung pagkatao ni Marcoleta. Paano? Sapaw siya. Sapaw si Laxi. Tira niya. Pero ang punto naman ni Marcoleta, sabi niya, bahala ka na kung bibirahin mo ako, titirahin mo ako, wala akong paki dyan. Ang pakialam ko, nasaan na yung big fish, nasaan na yung mastermind sa flood control. Di ba? Palakpakan! Hindi nyo, alam nyo, Kaya sa ngayon nga, wala pa rin maiharap si Lacson eh. Di ba? Kung sino-sino lang yung mga inaano nila eh. Tapos kung sino pa yung mga tumitestigo, yung pa yung pinagagalitan niya eh. Yung pa yung pinaghihinalaan niya eh. Yung tipong pag matutumbok na yung big fish na sinasabi niyang wala, liliko tayo.
Hindi pwedeng may mabanggit dito. Oh, sabi niya, totoo ba yung sinasabi mo? Parang ganun agad. Kaya nga, wala. Yung sa Blue Ribbon, wala na. Hindi na magandang panoorin, hindi na maganda subaybayan. Alam naman natin na magiging ending sa huli niyan eh. Ping Lacson, pikon na pikon siya ngayon kay pikon na pikon siya ngayon kay Marcoleta, itong si Senator Lacson. Kasi banat siya ng banat para ilihis ang issue, no? Kasi nakatutok ngayon ang taong bayan sa issue ng flood control. Kung sino ba talaga ang mastermind. Nakatutok ang taong bayan. Ngayon si Marcoleta papunta na doon. Ha? Papunta si Marcoleta doon. Sino ba? Pinipressure niya itong si Ping Lacson. Si Lacson naman, napaghalataan na Pressure naman. ika nga, sabi ng mga political analyst, mga vloggers, may pinoprotektahan na napaghalataan na ayaw nilang imbitahin yung dapat imbitahin sa Blue Ribbon Committee. Tsaka nakikita naman natin. Ngayon, para ilihis ang issue, para magmukhang kasalanan si Marcoleta, tinitira niya yung asawa ni Marcoleta na doon sa insurance company na nakalink raw kay Diskaya, protector raw si Marcoleta sa mga Diskaya. Kita mo, no? Ang yung imahinasyon ni Lacson, no? Napakalawak. O China raw si Marcoleta, dapat raw magbantay ang taong bayan na wag iboto ang mga taong hindi raw Kung kay Marcoleta lang, tsaka kay Lacson, mas gusto ko na si Marcoleta. Di ba? loyal sa Pilipinas. Kung ano-ano na lang ang paninira niya kay Marcoleta. Itong si Lacson na ito. Lacson, hindi po yan ang issue ng Blue Ribbon Committee mo. Ang issue po ng Blue Ribbon Committee mo, sino ang mastermind? Yes. Imbitahin na natin si Martin Romualdez. Gumawa ka ng paraan na makabalik si Zaldico. Kaya nga sila ang pumalit diyan eh, 'di ba? Kaya sila ang pumalit diyan, alam na natin kung ano. Kaya tinanggal sila Senator Marcoleta diyan. Bakit takot na takot ka na malilink ang issue papunta kay Bangag? Mga tropa pips kasi, Sir Donmar. Pag mga tropa pips, ano yan? Di ba? Tapos, daldal siya ng daldal. May nakitang picture doon na nakasakay pala sila doon sa helicopter, si Soto at si Ping Lacson, kung saan merong picture na yun rin ang ginamit na paghatid ng mga maleta. I-explain mo yun. Bakit ka nakasakay doon? Nagtatanong kami, taong bayan. Di ba? Yan ang hirap sa atin eh. Dahil dito, tinawag ni VP Duterte ang hakbang na ito na ikatlong fishing expedition ng Kamara. Aniya, ang unang bugso nito ay noong budget hearing noong 2024 kung saan lumabas ang tanyag na linya na let's stick to our plan. Sinundan ito ng... Sino yung let's stick to our plan? Walang iba kundi si Stella Kimbo. Oo. Di ba? Kung maalala niyo? Si Stella Talagang Kimbo yung plano nilang pagbagsakin si Sara Duterte. Let's stick to our plan. yung Kita nagsabi nyo, niya, sila yung bumagsak, sila yung nawala. let's stick to our plan. Nabubuking eh. Na may plano pala silang sinusunod na script, di ba? Booking si Stella Kimbo doon. Pagkatapos, daldal ng daldal itong si Stella Kimbo. Ngayon, may picture doon sa bahay niya. Sagutin mo ito, Kimbo, ha? Kasi kumakalat ito ngayon sa social media. Sa bahay niya, may mga maleta. Tapos may nakasabit doon na bike. Okay? Nasabi nila, may bike, no? Nakasabit yung bike sa garage. Tapos may mga maleta sa ilalim. Nasabi ng mga 18 ex-Marines, naghahatid sila ng maleta doon kay Stella Kimbo. Tapos, merong picture na si Stella Kimbo, I think sumasali siya doon sa parang triathlon o anong mga lon yun. Ginamit niya yung bike na nakita doon. Magkapareha yung bike na sinabit at yung ginamit niyang bike doon sa activity na sinalihan niya. So sagutin mo yun, Kimbo. Hindi ko sinasabing kay Kimbo yung bike at yung ganun, ha. Pwede namang gawa-gawa lang, paninira lang yan kay Kimbo nung maleta doon. Pero i-explain mo ito. Kasi baka bahay mo ito eh. Baka hinahatid lang yung maleta, pinapalinisan ni Kimbo. Kayo naman, hindi ko naman sinabing may milyon-milyong pera ang nasa loob ng maleta. Baka mamaya wala naman daw laman, gano'n.
Hindi ko sinabing guilty siya. Ha? Hindi ko sinabing nakatanggap si Kimbo ng mali-maletang pera. Ha? Hindi ko sinabi. Basta may picture lang. Baka trip nila. Mag-picture ng maleta. Di ba? Trip nila Gusto nyo trip nila Di ba? Tuloy. Kontrobersyal na issue ng Mary Grace Piato sa Committee on Good Governance and Public Accountability. Iginiit ng pangalawang Pangulo na ang nasasaksihan ngayon ay isa na namang desperadong pagtatangka na maghanap ng ebidensyang wala naman talaga. Ay, talaga? Muling inulit ni Vice President Tama. Sara Duterte ang impeachment ay isang politikal na pag-atake Tama. na idinisenyo upang protektahan ang ilang individual at isulong ang mga pansarili at dayuhang interes. Yes. Hayagan niyang tinukoy ang mga umano'y nasa likod nito na isang opisyal na lulong di umano sa droga, isang Yun. kongresistang itinuturing na utak ng flood control funds at isang mambabatas na lantarang naghahanda para sa 2028 elections. Binatikos din niya ang espesyal Sino yung naghahanda sa 2028? Sino yung desperadong gustong tumakbo sa 2028? Yung Walang tipong, iba. ayun ba yung mababa sa survey? Na pilit ng pilit, na parang mahal siya ng taong bayan? Yun ba yun? Hindi naman talaga? Di si Tambalos-los. Di ba? Desperado talagang hawak niya lahat ng mga tuwadcom, yung mga representatives, hawak niya. Pinakain siguro ng mali. Kahit hawak niya yung mga yan, ang importante, hindi niya hawak yung taong bayan. Hindi pa rin siya mananalo kung tutuusin. Kaya nga gusto nila magkaroon ng mga PI na yan, di ba? Yung initiative ba yan? Mga ganyan, People's Initiative. Mga ganyan, o cha-cha, para magkaroon ng Prime Minister, ganyan-ganyan, para wala nang bumoto. Para yung mga tao wala nang karapatang bumoto, para sila na lang ang magluluklok sa sarili nila. Tapos wantosawa na sila sa pwesto. Bababa na lang sila kapag sila'y matetegi na o magkakasakit na. Ganun ang gusto nilang mangyari. Kaya dapat talaga, yan ang mga matyagan niyang mga yan. na pagtratong ibinibigay ng Kamara sa testigong si Ramil Madriaga na tinawag niyang isang kidnapper. Sa huli pinuna ni Vice President Duterte Isa rin ito Kung si Ramil Madriaga may credibility. Pero yung itong mga 18 ex-marines na grabe yung training at disiplina nung araw, walang credibility. Sila pa yung Ganyan na ang masama. administrasyon. Sila pa nga yung parang Ayon sa sa pagkaka-observe natin sa Administrasyong Marcos, mas may credibility pa ang mga nakakulong kaysa dito sa mga nagtatanggol na mga ex-marines. Tama. ang pagtutok ng Kamara at Malacanang sa kanya sa gitna ng pandaigdigang krisis sa enerhiya at ekonomiya. Ayon pa kay VP Sara, ito ay isang insulto sa mga overseas Filipino worker at sa mga naghihirap na pamilyang Pilipino. Kaugnay nito, nauna nang binanggit o binabanggit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na nakamonitor sila sa anumang development kaugnay nga ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at binigyan din nila na handa silang tumugon doon sa lahat ng mga alegasyon o doon sa mga reklamo na nakapaloob dito sa impeachment. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Ayun, natating natin ngayon ang video na nagbula kay Update Pinas News. At syempre natin ngayon natin ang boses at video na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.